Isang panibagong grupo na patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan. Kahit tapos na po ang pandemya, ang nakilala po ng ating programa. Sila ang Tramo Central PH. Ang kanilang ginagawa, linggo-linggo pa rin po silang nagtatayo ng community pantry para ho yan sa kanilang mga kabarangay. At maging ang mga nasa lanta ng kalamidad, kanila na rin pong nirerespondihan. Ang kanilang kwento, tunghayan po natin. Buhat dito, ayos doon. Ganito natin inabutan ng mga miyembro ng Tramo Central PH. Natampok nating e-responder. Nakatakda kasi silang maglatag ng community pantry sa kanilang barangay sa lungsod ng Parañaque. Kanya-kanya silang ayos ng lamesa sa labas ng daycare center kung saan sila nakabase. Isa-isa nila ang inaayos sa mga produkto na kanilang ipamimigay galing sa kanilang mga sponsors. At matapos sa kanilang paghahanda, ay nakausap natin si Alex, ang founder ng Tramo Central PH. Dito niya ikinwento sa atin kung paano nagsimula ang kanilang grupo. It all started ng almost magti 3 years na po. During the time po ng pandemic, that was the time din po na namatay po ang aking daddy. So, naghahanap po ako ng ibang possible way na maituon ko yung pansin ko sa ibang mga bagay. It happened din po na nung panahon ng pandemic, we started from 7 kids only na isupport yung mga bata na ng gatas, diaper, mga pagkain, which is sila yung mga bata na merong family na nawalan ng trabaho yung parents in the spark of pandemic. And then, from 7 kids, it turned out naging 18 families. And from 18 families, nung medyo nakalikom-likom ng malaking profit, that's the time na nag-angkat kami ng gulay from Benguet, and we started na maglatag dito sa community namin. Aminado si Alex na sa umpisa ay marami silang pinagdaan ng hirap, lalo na sa paghahanap ng mga individual na siyang makakatuwang nila. Nung time na yon na naging challenge na sa amin na, oops, teka lang kasi nauubos na naman yung supply na meron tayo. Inaral ko kung paano yung naging sistema. Upon checking sa ibang mga groups, nakikita ko na they were able to request from other organizations, sa mga NGOs, sa mga companies, mga charitable institutions. Actually, very challenging po talaga siya nung una. Kasi syempre, bilang isang maliit na organization, na wala pa naman tayong sapat na pangalan at pagkakakilanlan, hindi po tayo agad nakakakuha ng donors. So, kung dati, napakahirap para sa aming humanap ng donor, ngayon po, donor nang lumalapit sa amin. Yun po talaga yung parang isa sa fulfillment na nararamdaman namin. Na kahit pala nagsimula kami sa wala talaga, ngayon na napapatunayan na natin kung hanggang saan yung kaya natin. Dahil sa pagdagsa ng mga sponsors, maging ang ibang mga organisasyon ay kanila na ring narerespondihan. Nung time po na bumuhos ang donation dito sa amin sa Tramo, napakalaking bagay po kasi meron na rin po kaming 17 na organizations na nasusustain po. Yung dati po na eto lang, yung Parañaque lang, lumabas na po tayo sa comfort zone natin, and pinaka-last po na inakita namin ng tulong ang Baguio City po. Bukod sa lingguhang community pantry, rumiresponde rin ang kanilang grupo tuwing may mga sakuna. Aside from the regular pantry latag, we also do po outreach missions and relief operations. Pagka po nagkakaroon na ng sakuna like sunog, may binahana, ayan na po yan, within the span of 24 hours, nakapag-repack na kami yan, and kami na mismo ang bababa ng tulong sa mga lugar na nasunugan. Inaalam na po kagad namin yan kung ilan ang naapektuhan ng sunog, naapektuhan ng bagyo. Pagka po gano'n na yung senaryo, kami na po mismo ang bumababa sa kanila para mag-abot ng mga relief packs. At upang makapag-abot pa ng mas maraming tulong, ginawa nila ang tinatawag nilang lakad pantry. Kasi, syempre dito sa aming base, sa aming lugar, sa headquarters, hindi naman po lahat may kapasidad na pumunta. Syempre marami po dyan ang mga nanay na mayroong mga anak, ang mga senior citizens, ang may kapansanan. So, ang ginagawa po namin, pag sobra-sobra naman ang ating supply na meron dito, nanghihiram po kami ng kariton sa mga kapitbahay at sa mga regular beneficiary po ng pantry. From sa kariton po na yon, yung supply na nandito sa loob ng school, kami na mismo ang umiikot sa community. Para yung mga bagay o mga lugar na hindi naaabot, tayo na po mismo ang magre-reach sa kanila.
nakapack na po siya, tapos inaabot na po natin sa mga community people. Pero syempre, nandun pa rin yung challenge kasi hindi naman natin kayang mabigyan lahat. So, pagka may ganyan na lakad pantry, yung selection na talaga, nang nakikita mo yung sitwasyon ng tao, like yung mga taong natutulog sa kalsada, merong mga bahay na barong-barong, yung mga bahay na nakatirik sa creekside, o malapit sa mga fish ports, yung mga ganyan po. Tapos, yan, yung mga pedicab drivers. Ipinagmamalaki rin ni Alex na mga volunteers ang lahat ng kanilang mga miyembro. Lahat po ng ating girls dito sa pantry ay volunteers po. We started po actually ako po, tapos si Ate Alma, yung isa po sa pinakamatanggal na volunteer po ng pantry. Nag-start po kami, na 2 lang po kami. Siyempre, nung una po challenging din dahil bakit ano bang kapasidad ninyo para magbukas kayo ng isang community pantry? From 2 kami, nakita rin po ng ibang mga members ng community na talaga namang kapaki-pakinabang yung ginagawa namin. So, I can proudly tell you po na ang lahat ng volunteers po ng Tramo Central ay mga housewife po. And aside from them po, na mga housewife, ang kanilang mga anak po na mga teenagers, mga kids na nagsisimula pa lang lumaki, laman na rin po ng aming organization. Tumutulong na rin po sila sa amin. Kasama namin sila sa pagre-repaka, sa pagbubuhat, hanggang sa distribution po. Nakilala natin sina Mean at Alma, 2 sa mga volunteers sa grupo. Ibinahagi nila sa atin kung paano sila napasok sa grupo. Hindi ako in-invite, kusa lang ako lumitaw. Lumaki ako sa youth club. Lumaki ako sa kalsada, gumagawa kami ng mga events. Siyempre, as you grow old, di iwanan mo yung part ng pagiging youth mo. Hanggang sa nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon ako ng anak. Tapos, nakita ko sila na nag-community pantry, silang 2 ni Ate Alma. Tapos sabi ko, parang ang sarap ng ginagawa nila. Parang na-miss ko yung mga bagay-bagay na ginagawa mo, yung pagbo-volunteerism mo, ganyan. Yung pagcha-charity mo. Kasi nagcha-charity din kami sa youth club namin. Tapos isang araw, pumila ako doon. Tapos yung isang table, natataranta sila kasi walang tao doon sa table na yun. So yung isa tatakbo, yung isa tatakbo sa isa para mabigyan yung mga nakapila. Sabi ko, sige, pagkatapos ko doon sa pila, sabi ko, sige ako na dito sa isang table. Simula nun, hindi na ako nawala sa table. Lagi na ako nandun. Para akong kabuti na bigla nilang sumulpot doon. Si Alma naman, nagsasara pa ng kanyang tindahan. Makatulong lamang sa community pantry. Kasi nung first day na naglatag po siya, nakita ko, ano bang gagawin mo? Sabi niya, magpapantry ako. Siya lang po mag-isa. Kaya sabi ko, sige, sasarado ko yung tindahan, tutulong ako. Doon po kami nag-start na 2. Yung mga gulay, ginagawa namin, yung isang kalabasa, hinahati namin yun para sa 10 tao. Tapos yung pinaghihiwa-hiwalay namin yung iba para mahati naman sa iba pa. Para magkasya kung ano yung mga nailatag na items, lahat magkaroon. Tuloy-tuloy na po yun nung nag-start si Alex na mag-open ng pantry. Start po noon, tuwing araw ng pantry, nagsasarado ako ng tindahan para tumulong doon. Kasi paunti-unting dumadami yung tao. Simula noon sabi ko, ay, parang nakakaano namang tumulong dito kasi ang daming matutulungan eh. Kumbaga, sa kapirasong gulay na yun, yung ngiti ng tao na may mailatag sa hapagkainan nila, malaking tulong na para sa pamilya nila. Lalo na't maraming nawala ng hanap buhay. Ilang sandali pa ay nagsidatingan na ang mga taong nabigyan ng ticket para sa gaganaping community pantry. Ginagawa nila ito upang mas maging organisado ang kanilang programa. Ang mga volunteers po namin ay mayroong bawat isa na mayroong duties and responsibilities. So may mga volunteers po na naka-assign sa kung ano yung ilalatag for today, kung ilan lang yung ilalabas for today, merong nag-i-inventory ng stock at syempre most importantly, meron pong naka-assign sa pila. So para po maging organized tayo kasi nung time pa lang po na pumutok ang pandemic, alam naman natin na kailangan i-maintain ang social distancing sa tao. So doon po nag-start ito na merong isang volunteer na naka-assign doon. So yun po si Ate Mean. Siya po yung tumitingin ng ticket ng bawat isa. Siya po yung nag-check kung walang dodoble at siya rin po yung nag-organize ng pila natin. Kasi kung meron po tayong ticketing system at may maayos na pila, mas madali po tayong matatapos at wala tayong magiging commotion, walang nagiging problema sa latag natin at sa sistema ng pagpila po. Maya-maya pa sinimula na ang pamimigay ng produkto. Isa-isa nang pinalapit ang mga beneficiary.
lahat ay nakangiti sa biyayang kanilang natanggap. Ayon pa kay Alex, sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan, iba pa rin ang pakiramdam kapag nakatulong ka sa ibang tao. Fulfilling and sobrang nakakalaki ng puso. Bakit ko po nasabi? Mamalengke ka o kami, isa sa amin sa mga volunteer. Bigla na lang pong magsasabi yung tao na, "Ate, thank you Salamat po sa binigay ninyo nung nakaraan. Thank you po ate kasi alam niyo po nung araw na yun wala kaming makain." Yun po yung mga bagay na nagpapalakas sa amin at nagbibigay ng motivation to keep going. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi laging material na bagay o pera ang paraan. Dahil para sa Tramo Central PH, kanilang pinatunayan na sa bawat pagresponde, kailangan ng pagkukusa. At higit sa lahat, bukal sa puso ang iyong ginagawa. Meron man o walang nakakakita. Kami ang Tramo Central PH Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.